#1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Balitang Diretsyo. Walang preno. Tele Tabloid. Tutukan natin ng mabilis ang ulo ng mga balita dito sa Teletabloid. Headlines. Atong ang most wanted person na sa bansa ayon kay Secretary John Vic Remulla. Headlines. Yusek Bernardo at 3 iba pa gagawing state witness ng DOJ. Headlines. 7,000 residente kasalukuyang inililikas sa Ginobatan, Albay. Headlines. 2 hanggang 8 bagyo papasok sa bansa sa unang 6 na buwan. Headlines. Kelot sugatan sa gitna ng girian sa Minneapolis, USA. Headlines. Michael Pacquiao pinagpiestahan matapos mapansin ang pagbabago sa FES. Magandang araw Pilipinas, ako ang inyong kaabante Jigo Postolero para sa mga balitang derecho, walang preno, Teletabloid. Samahan nyo kami para tutukan ang mga umaabanteng balita dito sa Teletabloid. Diretso na tayo agad sa mga detalye. Itinuturi ng #1 most wanted sa buong Pilipinas ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Sa press briefing, sinabi naman ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, akusado si Ang sa pagkawala at pagpapaslang ng higit 100 sabongero. Ani Remulla, mayroon ng patong na 10 milyong piso sa ulo ni Ang. Ang pondo para sa reward ay kukuhanin sa budget ng DILG. Binanggit din ang kalihim na itinuturi na mapanganib si Ang dahil armado ito at maraming bodyguards. Itinuturing na fugitive from justice ang business tycoon at pinaaarestong si Atong Ang. Ayon sa Department of Justice, tiwala silang tama ang naging proseso sa paglalagas ng warrant of arrest kay Ang. Kontra ito sa naging pahayag ng abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal na premature at questionable ang pag-aaresto kay Ang. Ayon pa sa DOJ, kung totoong walang sala si Ang, dapat siyang magpakita at dumulog sa korte para maipaglaban ang kanyang sarili. Samantala, patuloy naman nagugulong ang kaso para sa 17 iba pang kasabwat ni Ang. Nilinaw rin ng DOJ na maaaring mag-file ng motion to quash ang kampo ni Ang bago nakatakdang arraignment sa kanyang kaso. Pero hindi pwedeng dinggin ng hukuman ang kahit anong affirmative relief hanggat hindi naaaresto si Ang. Negosyanteng si Atong ang nasa loob pa ng bansa ayon yan sa Bureau of Immigration. Umabali sa balitang yan si Abante reporter Isaiah Mirafuentes. Jigo, kinumpirma ng Bureau of Immigration na nasa loob pa ng Pilipinas ang business tycoon at ang akusado sa patong-patong na kaso na si Atong Ang. Base sa text message na pinadala ni BI spokesperson Dana Sandoval sa Abante News, sinabi niyang no recent travel si Ang base sa kanilang records. Ibig sabihin, hindi pa nagpupunta sa kahit anong paliparan sa bansa si Ang o lumalabas man ng bansa. Samantala, nauna nang sinabi ng abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal na nasa loob pa ng bansa si Atong Ang at hindi pa niya itong nakausap noong nakaraang araw. Ako sa Isaiah Mirafuentes, Abante.
Sa kakatapos lamang na press conference, kinumpirma ni Prosecutor General Richard Fadulion na Secretary Roberto Bernardo. Gayon din si former DPWH official Henry Alcantara, former DPWH NCR Regional Director Gerald Opulencia at ang kontraktor na si Sally Santos. Ibig sabihin nito, inaasahan sila ang makakapagturo sa iba pang malalaking isda sa maanumalyang flood control project. Maituturing ng discharge sa kanilang kaso sa anomalya sa flood control sa Bulacan. Hindi man pasok bilang state witness sila former DPWH official Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon sa DOH, hindi raw sila pasok sa standards ng pagiging state witness. Ngunit hindi tinukoy ng DOJ ang dahilan. Samantala, hindi inihayag ng Department of Justice ang laman ng mga kontrasalaysay ni Alcantara at Bernardo na kanilang isinumite kanina. Ngunit ayon sa tagapagsalita ng DOJ na si Polo Martinez, kahit pa kontrahin nila ang mga akusasyon, maituturing pa rin silang may sala dahil sa pagbabalik nila ng pera. Ibig sabihin, inamin na illegal nilang nakuha ang pera. Samantala, pagbabalik ng pera ang isa sa mga qualification bilang maging state witness. Biglang kumambyo ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa naging pahayag ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. sa nakaraang press con na hindi muna sila makakapagrekomenda ng mga kaso sa Office of the Ombudsman dahil sa kakulangan ng commissioners. Kinontra kasi ito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung saan sagot niya walang hadlang para magrekomenda ng kakasuhan ng ICI kahit si ICI Chairman Andres Reyes Jr. ang natitira. Ayon naman kay Azurin, tuloy-tuloy na ang pagsumite ng komisyon ng case referral na may kaugnayan sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects kung kinakailangan. Matatandaan namang sinabi rin ni Azurin na iminungkahi niya kay Reyes na magpadala ng sulat sa Malacanang at tanungin kung may intensyon na palitan ang dalawang commissioner na umalis. Pero hanggang ngayon, wala pang kumpirmasyon mula kay ICI Executive Director and Spokesperson Attorney Brian Hosaka kung nakapagpadala na ng liham kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa pagnanais na matiyak ang pinakamataas na benepisyo o maximum return of investment at maiwasan ang mga budget insertion sa mga proyekto ng pamahalaan, naghain si Senator Win Gatchalian ng panukalang batas na naglalayong magtatag ng isang 30 years infrastructure master plan. Bukod aniya sa pagpigil ng mga budget insertion, layunin ng kanyang Senate Bill number 1652 o ang panukalang Master Plan for Infrastructure and National Development o MIND Act na masigurong magpapatuloy ang mga mahahalagang proyekto ng pamahalaan nang walang antala kahit pa magpalit ng administrasyon. Layunin din ng kanyang panukala na ituon ang pondo sa mga proyektong mapapakinabangan ng mas nakararaming mga Pilipino na nagbabayad ng buwis. Kapag ang master plan aniya ay nakaangkla sa batas, hindi ito madaling palitan at maipagpapatuloy ang mga mahahalagang infrastruktura kahit na magpalit-palit pa ang mga opisyal sa pamahalaan. Tila ba nabudol si NAPOLCOM Vice Chairman Rafael Vicente Calinisan sa ginawa nitong pagsampa ng reklamo laban kay retired PNP Health Service Chief Brigadier General Jezebel Imelda Medina dahil umano sa pagsusuot ng mamahaling sapatos. Sa papeles na kumakalat sa Camp Crame ngayon at sa resibo din ng kontrobersyal na sapatos, lumalabas na hindi nagkakahalaga ng 70,599 ang presyo nito, kundi mahigit 2,000 piso lang at nabili ito sa isang online shop. Sa madaling salita, peke ang nasabing sapatos. Si Medina ay kinasuhan ng less grave neglect of duty and conduct of unbecoming of a police officer ng NAPOLCOM dahil sa nasabing sapatos at kung mapapatunayan ay maapektuhan ang mga makukuhang benepisyo.
Nagretiro naman si Medina sa PNP nitong Disyembre 25, 2025. Subalit bago ang pagretiro niya ay isinampa ng NAPOLCOM ang nasabing reklamo laban sa babaeng general nitong December 23, 2025. Sinubukan naman kunan ng pahayag ng Abante Radio si Attorney Kalinisan, subalit hindi ito sumasagot sa text at tawag sa kanyang cellphone. Inaresto ang 39 na fixers sa iba't ibang tanggapan ng Land Transportation Office o LTO sa Metro Manila. Kasunod ito ng isinagawang one-time big-time operation ng LTO sa Central Office sa East Avenue, Quezon City. Kabilang din sa mga sinuyod ng Manila East Office sa Marikina City, sa Novaliches, Quezon City, Pasay City, Manila North at sa San Juan City. Saad ni LTO Chief Marcus Lacanilao na isinagawa ang paghuli sa mga ito dahil sa dami ng reklamo na natatanggap nila. Ayon kay Lacanilao, kadalasan ay nanghihingi ng 500 hanggang 1,000 piso ang mga fixer bilang bayad sa pag-aasikaso ng dokumento ng mga aplikante. Kasabay nito, tiniyak ni Lacanilao na tuloy-tuloy ang gagawin nilang operasyon laban sa mga fixer upang magtanda at hindi na umulit pa ang mga ito. Kabilang sa mga kasong kakaharapin ng mga ito ay ang paglalabag sa Republic Act of 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery of 2018 at ang mga ordinansa sa bawat lungsod. Weak La Nina patuloy na umiiral sa Pilipinas. Ito ang sinabi ni Pag-asa Climate Monitoring and Projection Section Head Annalisa Solis para sa whole year forecast sa bansa. Sa programang Abante sa Tanghali, sinabi ni Solis na sa ngayon ay nakataas na ang La Nina Advisory number 2. Ibig sabihin aniya, mataas pa rin ang tsansa ng maraming ulan dahil sa tinatawag na combined effects ng iba't ibang rain-bearing weather systems. Kabilang narito ang umiiral na amihan na tropical depression na si Ada ngayong Enero. Panin po natin na magkaroon po itong mga possible na mga pag-uulan pa rin po at least bago po matapos itong January, February and until March. Patungo po tayo dun sa warm and dry season months natin na kung ikukumpara po natin kung nakaranas tayo ng mas mainit na temperatura during warm and dry season noong 2024 na may El Nino. So hindi naman po siya ganon ang ating mararanasan. So medyo kung ikukumpara Dagdag pa ni Solis, asahan na sa unang 6 na buwan ngayong taon ay mayroong papasok na 2 hanggang 8 bagyo sa bansa. Inumpisahan na ng mga otoridad ang pagpuputol ng mga puno sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Pagbilao, Quezon. Isinagawa ang naturang inisyatiba ng Pagbilao Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, katuwang ang Municipal Engineering Office, General Services Office at mga opisyal ng barangay ng Ibabang Palsabangon. Ayon sa MDRRMO Pagbilao, ang hakbang ay alinsulod sa direktiba ni Mayor Angelica Portes sa 3 hari. Isinagawa umano ito matapos makakuha ng kaukulang permit mula sa Department of Environment and Natural Resources sa pamamagitan ng inisyatiba ng Sangguniang Bayan. Layunin ng aktibidad na mabawasan ang panganib sa kalsada at matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at residente na dumaraan sa nasabing highway. Gayunpaman, umani ng sari-saring reaksyon mula sa mga netizen ang naturang hakbang kung saan komento ng ilan ay tila minadali ang pagkilos dahil sa nalalapit na pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sa kabila ng mga puna, iginiit ng lokal na pamahalaan na ang isinagawang hakbang ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na maiwasang ang mga aksidente at mapanatili ang kaligtasan ng publiko sa Maharlika Highway. Sumiklab ang sunog sa gusali ng Regional Office ng Department of Public Works and Highways sa Cordillera Administrative Region o CAR.
Sa pahayag ng DPWH, batay sa paunang pagsusuri ng Bureau of Fire Protection, maliit na bahagi lamang ng tanggapan ang naapektuhan. Wala ring empleyado ng DPWH ang nasaktan sa insidente. Ayon sa Baguio City Fire Station, tumagal lang ng halos 1 oras ang sunog at agad din naman itong naapula. Nakikipag-ugnayan ang ahensya sa BFP at sa local government ng Baguio City para sa investigasyon sa kung ano ang pinagmulan ng sunog. Susunod, 7,000 residente ililikas sa Ginubatan, Albay. Tutok lang, magbabalik ang teletabloid. Tayong mga Pilipino, sports-minded. May mga atleta tayong tumatak at patuloy na gumagawa ng pangalan sa mundo. Manny Pacquiao, Carlos Yulo, Alex Yala, bukod pa ang talaga namang pakitang gilas ng mga basketballista, volleyball players at iba pang atleta ng bansa. Assist, rebound, foul at spike. Ilan lang yan sa mga hit na salita sa mga balitang sports. Hayaan niyong dalhin namin kayo sa mundo ng pampalakasan. Dito lamang sa Sports Now. Ako si Zeus Valdez. Sports Now. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports, tulong. Pistang puno ng kulay, saya at tradisyong kakaiba. Mga kaabante, biniray na! Tuwing Enero, hindi lang mga tao ang may OOTD. Pati bangka, naka-dress up. Astig! Hindi ordinary. Tradisyong may kwento, tradisyong may puso. Buhay ang kalye at ang entablado hanggang sa baybayin ng karagatan. May kantahan, may sayawan. Isang makulay na pista ng pananampalataya, pasasalamat at gabay sa bawat Romblomanon. Kaya sa saya tradisyong tunay na atin, dito sa Romblon, di ka mabibitin. Sa puso ng bayan, iisa ang sigaw ng madla. Hala sige, biniray na! Kabante, anong gusto mo pang malaman? Tutok lang dahil sa Fiesta Files, lagi kang may bagong kaalaman. Pumangatlo na ang Pilipinas sa mga bansang ipinagbabawal ang Artificial Intelligence o AI bot ng X na Grok. Ito ay matapos ang mga nakakaalarmang ulat ng bot sa pag-generate ng mga sexual contents gamit ang larawan ng mga totoong tao. Nauna nang magpatupad ng naturang pulisya ang mga bansang Indonesia at Malaysia nung nakaraan. Layunin umano nito na protektahan ang mga kababaihan at kabataan laban sa naturang paggamit ng Grok. Sa isang pahayag ay tinugunan ni Elon Musk ng X ang nasabing pangamba ng publiko rito. Aniya, magpapatupad ito ng pagbabawal sa Grok upang mag-generate ng mga ganitong uri ng content. Ito ay epektibo, mapa-free o paid subscriber man ng bot ang mga online user. Magsasagawa naman ng preemptive evacuation ng lokal na pamahalaan ng ginubatan sa mga residente ng barangay Masarawag at Manila na bago mag-alas 6 mamayang gabi. Sa emergency meeting, ipinatawag ni Mayor Gemma Ongjoko ng Ginubatan Albay. Tinalakay rito ang paghahanda para sa bagyong Ada na posibleng magdulot ng flash flood at lahar sa nasabing barangay. Idagdag pa ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Katuwang sa nasabing pagpupulong ang mga barangay captain, mga kawani ng Philippine Army, Philippine National Police, Municipal Social Welfare Development Officer, MDRRMO at iba pang lokal na ahensya. Dito ay napagkasundoang bago pumatak ang alas 6 mamayang gabi ay nailikas na sa Ginubatan East Elementary School at Mauraro Community College ang mga residente.
higit sa 2,000 pamilya at 6,000 individual ang lilikas. Samantala, nagsagawa pa ng pre-disaster risk assessment ang ilang disaster council bunsod ng nagbabadyang kalamidad. Tumataas na presyo ng imports ang itinuturong dahilan ng pagsadsad ng piso sa pinakamababang halaga nito sa kasaysayan. Ito ang inihayag ng ekonomista at RCBC chief na si Michael Ricafort sa panayam ng programang Inbox sa Abante. Saad ni Ricafort dito, isa sa tinitignan mitya nito ay ang social unrest sa ibang bahagi ng daigdig, partikular na sa Venezuela at Iran na major oil producer. Dagdag niya pa, maraming produkto ng bansa kagaya ng langis ang ini-import kada taon kung saan ay pumapalo ang trade deposit ng bansa sa 50 billion per year. Tunghayan natin ang pahayag ni Ricafort dito. Being a net importing country, yung trade deficit po natin more than 50 billion per year. Kung yung ganun po kalaki yung net imports natin, malakas po tayo mag-import kasi ini-import natin lahat ng langis, yung mga sasakyan at marami pa pong ibang produkto, mga raw materials, finished product. Ito nga ang tinig ni RCBC Chief Michael Ricafort sa panayam ng Abante. Inaprubahan ng pamahalaan ng visa-free entry para sa mga negosyante at turistang Chinese nationals na manatili sa bansa na hanggang 14 na araw. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, ang bagong polisiya rito ay sisimula na sa January 16. Applicable ito para sa mga Chinese na papasok sa bansa bilang turista o kaya ay nasa business level. Sinabi naman ng DFA na non-extendable at non-convertible ang 14-day visa-free at valid lamang kung sila ay lalapag sa Ninoy Aquino International Airport at sa Mactan Cebu International Airport sa Cebu. Sa kanilang pagdating sa bansa, kailangan mayroon silang passport na valid nang hindi bababa sa 6 months, may kumpirmadong hotel accommodation at may return ticket. Iiral naman sa loob ng 1 taon ang bagong visa rules at sasailalim sa review taon-taon. At sa ating ulat pandaigdig, pinapuputokan ng isang lalaki ng Federal Immigration Agent sa Minneapolis sa bansang Estados Unidos. Pangalawang beses na ito 1 linggo matapos ang kaparehong insidente na ibinalita natin tungkol sa isang babaeng American citizen. Hinihimok naman ng mga opisyales ng Minneapolis na manatiling kalmado ang publiko sa kabila ng kaguluhang nagaganap dito. Binibigyan din nila ang pagpapaalis ng Immigration and Customs Enforcement o ICE sa lungsod at sa nasabing state. Dagdag pa rito, defensive shot di umano ang layunin ng officer sa pamamaril sa gitna ng girian nito sa mga lokal na residente. Samantala, ang biktima naman ay agad na nadala sa ospital na may non-life-threatening injuries. At para sa ating showbiz, chika, agaw pansin ang anak ni Manny Pacquiao na si Michael Pacquiao online matapos mag-viral ang mga litrato at video nito na tila may kakaiba sa kanyang mukha. Agad naman itong umani ng reaksyon dahil sa di umano'y pagpapanose job nito. Dahilan upang mahati sa dalawang panig ang netizens. Ayon sa kanila, sana'y naging proud na lang ito sa kanyang natural na itsura at hindi na ito binago. Habang ang kabilang panig naman ay nagpahayag ng kanilang suporta at papuri sa konsehal. Sa kabilang banda, wala namang reaksyon o pahayag si Michael para linawin ang isyong ito.
Isa pang showbiz chika, ikinakabahala ng netizens nang makita nilang naka-unfollow sa kani-kaniyang account sa Instagram ang aktor na si John Lloyd Cruz at ang non-showbiz girlfriend nitong si Isabel Santos. Ayon sa netizens, ang tila pag-unfollow na ito ay maaaring sign na hiwalay na ang dalawa. Sa kabila ng pag-alala ng kanilang mga fanay ukol sa kanilang ugnayan, makikita pa rin namang naka-feature ang kanilang mga larawan sa kani-kanilang account. Kung kaya't tingin nila ay may pinagdadaanan lamang ang mga ito. Matatandaan na nakumpirma ng aktor ang kanilang relasyon noong Oktubre 2023 sa isang interview. Samantala, nananatiling tahimik naman ang dalawa ukol sa mga espekulasyong ito at bukas ang ating programa sa paglilinaw ng nasabing usapin. Suspendido ang isang PBA referee matapos ang no-call sa PBA semis. Umabante sa balitang yan si Abante Sports reporter Zeus Valdez. Nagpataw ng parusa ang PBA Commissioner's Office laban sa isang game official kaugnay ng hindi na itawag na foul sa huling sandali ng panalo ng Talk and Text tropang 5G kontra Meralco Ball sa score na 99-96 sa Game 5 ng PBA Season 50 Philippine Cup Semifinals sa Smart Araneta Coliseum. Sinuspindi ng liga si referee Jeff Tantay matapos mapag-alamang may mintes na defensive foul call sa depensa ni Calvin Optana kontra kay CJ Cancino. May 8.4 seconds pang natitira sa laban. Ayon sa league review at sa PBA Technical Committee, may malinaw na contact sa contest ni Optana na sapat para matawagan ng foul. Subalit pinayagan magpatuloy ang laro ng opisyal na nakapwesto sa baseline. Naganap ang insidente habang sumusubok si Cancino ng posibleng go-ahead shot sa dying seconds ng laro na nagtapos sa panalo ng tropang 5G at sa pag-abante nito sa PBA Philippine Cup Finals. Kinumpirma ng Commissioner's Office ang suspension at sinabi na patuloy pa nilang tinutukoy kung gaano katagal ipatutupad ang parusa kung hanggang sa pagtatapos ng conference o mas maikling panahon lamang. Ako si Zeus Valdez. Abante! Susunod, public market sa Pasukin, Ilocos Norte, nasunog. Abangan yan sa pagbabalik ng Teletabloid. Isang oras ng talakayan at impormasyon para sa masa. Ito ang Kong Radio. Kong Radio, ang programang tumatalakay sa mga isyong pambayan, mga panukalang batas at serbisyo para sa mamamayan. Kong Radio, kasama ang batikang mamamahayag na si Mavic Trinidad. Kong Radio. Kong Radio, mula sa mga isyu sa Kongreso hanggang sa mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino. Lahat ng yan sa Kong Radio. Tutok na, magkomento, magtanong, makiisa dahil ang boses ng masa may puwang sa Kongreso. Kong Radio, makinig at manood tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Abante. Magkasangga sa talakayan sa maiinit na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Gudingera at Mr. Cool Jerry Eslana. Sport Talakan. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radyo. Weather Abante muna tayo mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Chanel? Yes, magandang hapon po sa ating lahat. Narito ang ulat sa lagi ng panahon. Si Bagyong Adang ay patuloy pang lumakas at ngayon nasa kategorya na nga ng tropical storm. Huli ngayong mataan sa layong 400 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 65 kilometers per hour mula sa sentro nito at mga pagbuso na maabot hanggang 80 kilometers per hour. Patuloy tayo kumikilos sa pahilagang kanluran
sa bilis na 15 kilometers per hour. Yung radius nga ng hangin nito umaabot 400 kilometers mula sa sentro. Basta sa nakikita nating senaryo, patuloy nga itong kikilos pahilagang kanluran at maaaring mas lumapit nga o magkaroon ng close approach sa may silangang bahagi ng Visayas bukas ng hapon o Sabado ng madaling araw. Inaasahan din na pag kumilos pa ito ng patuloy pahilaga ay maaari nga itong lumapit sa may silangang bahagi ng Catanduanes, Sabado naman yan ng hapon hanggang Linggo ng madaling araw. Pagsapit ng Linggo, magsisimula na ngayon umikot o mag-recurve pa northeastward at magsisimula na rin lumayo dito sa kalupaan ng Bicol region. Sa ngayon, nakataas pa rin nga ang ating wind signal number 1 dito sa may eastern portion ng Camarines Sur, Sorsogon, southeastern portion ng Albay, Catanduanes, northern Samar, Samar, eastern Samar, eastern portion ng Biliran, eastern portion ng Leyte, eastern portion ng Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Patuloy natin pinag-iingat yung ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar sa peligro dala ng mga malalakas na mga paghangin. At bukod nga doon sa mga areas under wind signal, asahan natin na dahil sa epekto ng northeast monsoon dito sa may gilid nitong si Bagyong Ada, magkakaranas din ng malalakas na mga paghangin ang malaking bahagi ng Luzon, Visayas at ang silang bahagi ng Mindanao. Kaya pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan sa mga malalakas na hangin sa malaking bahagi ng ating bansa. Asahan nga din natin na malalakas na mga pag-ulan ang dadalhin nitong si Bagyong Ada simula ngayong araw. Silangang bahagi ng Visayas at Caraga ang makararanas ng mga malalakas na mga pag-ulan. Sa mga susunod na araw, malaking bahagi na ng Bicol region at Eastern Visayas ang patuloy na makararanas ng mga malalakas na mga pag-ulan na kung saan maaaring umabot ng 100 to 200 millimeters. Kaya patuloy natin pinag-iingat yung ating mga kababayan sa peligrong dala ng mga pag-ulan gaya ng pagbaha at pagguho ng lupa. Inaasahan nga din po natin na dito sa may silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, yung mga karagatan po dyan ay makararanas ng katamtaman hanggang sa mga matataas na mga pag-alon at maaari ngayong umabot up to 4 meters. Kaya inabisuhan po natin yung mga isda at maliliit na sakyang pandagat. Magiging lahat po ng ating mga malalayag ay ipagpaliban na muna yung paglalayag kung maaari dahil napakataas ng mga alon na inaasahan. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Chanel? Broadcasting Center. Chanel? Carmine Varilla, nagulat. Hello? Yes po. Yes, oo. Tanong ko lang no, kung hanggang kailan mararamdaman ng ating mga kababayan ang epekto ni Bagyong Ada? Yes po, sa nakikita po natin, meron na po tayong inaasahan na unti-unting pagganda ng panahon pagsapit ng Tuesday up until Wednesday. So by next week pa po yan. So all throughout the weekend hanggang by early next week, mag-expect po tayo ng mga malalakas na pag-ulan. Pinaka-critical nga bukas hanggang Sabado. Maraming salamat, Charmaine Varilla mula sa Pag-asa Weather Forecast Center. Yes, maraming salamat. Sumiklab ang sunog sa isang public market sa Pasukin, Ilocos Norte kaninang alas 11 ng umaga. Mabilis ang paglaki ng apoy at dahilan para lumikas ang mga nasa loob ng simbahan at mga nasa paligid nito. Sa paunang investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa second floor ng tindahan. Maliban sa fire truck ng Pasukin, rumisponde rin ang mga karatig na BFP station kagaya ng Bacara, Vintar at Lawag City. Hindi pa madetermina kung may mga nawawala o naiwan na tao sa loob ng nasunog na tindahan. At para naman sa ating sapul sa cam, sa kuha ng CCTV camera ang insidente ng pambubugbog na kinasasangkutan ng mga kabataan. Batay sa mga ulat ay naganap ang nasabing insidente sa harap ng Barangay Hall at Banilad National High School sa Mandawi City, Cebu. Sa video ay matatanaw rito ang isang estudyante na habang naglalakad ay tinambangan ito ng ilang kabataan. Dito na siya walang awang pinagusuntok at walang awang ginulpi.
Ani ng netizens, naganap ito sa lugar kung saan ay kadalasang nagbabantay ang mga barangay tanod. Ngunit sa makikita sa video ay halos panoorin lamang ng mga kinauukulan ang mga ito. Samantala, iba-ibang reaksyon naman na natanggap nito mula sa netizens. Anila, walang bisa ang otoridad ng barangay rito kung maski ang pangyayaring ito ay hinayaan lamang sa harap mismo ng barangay hall. Kalsada check tayo mula sa MMDA Metro Base. Makakausap natin si Chris Almerol. Chris? Yes Chris? po, magandang hapon at narito lagay na ating mga pangunahing lansangan sa mga oras na ito. Silipin po natin ito kaba ng EDSA northbound lane kung saan ay may pagbagal na po dito sa may After Heritage Hotel o dyan sa may EDSA Roas Boulevard Extension patungong Cuneta Avenue. Paglagpas naman po yan, mabilis pa yung patungo dito sa may Top Rotonda. Ganun na rin po yung patungo dyan sa may Tramo area. At dito naman po sa EDSA Magallanes, nananatiling maluwag pa rin po yan hanggang dyan sa may Arnaiz Avenue. So bakit after Arnaiz Avenue, patungong Buendia, moderate to heavy na po yan. At light to moderate naman yung patungong Kalayaan hanggang dyan sa Guadalupe. Pero dito sa may Guadalupe Bridge, patungo po rito sa may Guadix Drive o dito sa may Ortigas ay mabigat na po ang daloy ng mga sakyan. Bagya po luluwag yan sa may flyover Ortigas. Subalit pagbaba po o patungo dyan sa may White Plains, dugtong na po yan ang traffic natin hanggang Santolan at ganoon din po hanggang dyan sa may Main Avenue. Light to moderate traffic naman patungong Pitwason, subalit pagsapit po dyan sa may Aurora, muli pong bibigat yan hanggang dyan sa may area naman ng NEPA Q-Mart. After NEPA Q-Mart, patungong Kamuning Flyover, ay light to moderate traffic pa naman yan, subalit mabigat na rin po dito sa may area ng bago dumating ng intersection ng EDSA Quezon Avenue. Yung main artery na nanatiling maluwag naman po yan. Subalit pagdating dito sa may North Avenue, makakaranas na po muli tayo ng mabagal na daloy ng masakyan patungo dyan sa may Muñoz. After Muñoz ay light to moderate traffic yung patungo Oliveros at makakaranas po muli pagbagal bago sumapit naman ng EDSA Balintawak Cloverleaf. Light to moderate traffic naman yung bagong baryo at ganoon na rin po yung patungo dyan sa may Monumento Circle. Kabilang panig naman po ng EDSA from Monumento all the way to Balintawak, nananatiling light to moderate traffic. Makakaranas lamang pong pagbagal dito yung bago dumating na EDSA Muñoz intersection. Dire-diretso po yan hanggang dyan sa may Corregidor. After Corregidor or Bansalangin. Paglagpas po niyan, mabilis na yung patungong North Avenue, ganoon din po yung patungong West Avenue at makakaranas na lang po muli pagbagal pagsapit dito sa may Service Road at sa Quezon Avenue flyover. Yung flyover naman po natin, nananatiling maluwag po yan hanggang dito sa may Scout Borromeo hanggang makarating po ng Kamuning Camias flyover. Makakaranas po muli pagbagal pagsapit dito sa may Aurora Boulevard, patungo Santolan. Ganoon na rin po yung patungo dyan sa may EDSA Annapolis. Light to moderate traffic naman yung patungo dyan sa may Connecticut. Ganoon din po yung patungo naman dyan sa may EDSA Ortigas flyover. May kabigatan na rin po yung patungo naman ng Meralco kung kayo nagagaling ng Ortigas, EDSA intersection. At ganoon din po yung patungo dyan sa may San Juan o dyan sa may Green Hills. At dito na po sa may EDSA Show Boulevard, may pagbigat din po ang daloy ng masakyan dyan, patungo dyan sa may Boni. At dito po sa may EDSA after Guadalupe, mabigat na po yung patungo naman dito sa may Buendia hanggang makarating na tayo dyan sa may Magallanes Interchange. Light to moderate traffic yung patungong Malibay at dito po muling babagal bago sumapit naman ang EDSA Top Rotonda. Paglagtas po niyan, mabilis yung patungong EDSA FB Harrison, ganoon na rin po yung patungo dyan sa may EDSA Roas Boulevard Extension. So yung pati traffic update mula rito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Chris Almerol, Nagulat. Maraming salamat, Chris Almerol mula sa MMDA Metro Base. Oo, di ba talaga namang maganda yung balita natin sa ngayon. Pero itong sa traffic, no? Kumbaga iwasan ng mga kababayan natin kung saan sa tingin nila maiipit sila, mga kaabante natin. Oo naman. Huwag na kayong makipagsiksikan, no? Marami namang ibang ruta o di kaya naman pwedeng magpalipas muna. Palipas, yun. Oo. Kagaya na ginagawa ni partner Aimee kapag Kapi-kapi muna. alam niya alanganin. No? Oo. Delikado. Ayan, mahirap kasi nga pilitin, no? Oo. At syempre, eto, no, sa mga balita natin, may 2 hanggang 8 bagyo na papasok sa
sa bansa sa unang 6 na buwan. Ano masahe mo dito, partner? Siyempre, nakakabigla din ito, no? Na talagang meron tayong ine-expect na bagyo. Oo. At least meron na rin tayo kahit papano no, na warning at maging ano to sa atin, paghandaan sana natin no, ng mga kababayan nating Pilipino na kung paano ang magiging execution natin kung sakaling may mga pagbahang mangyayari, saan ang evacuation center, dapat aware pa rin tayo dyan, no, every now and then. At syempre, no, ang go bags ay hindi lamang sa para sa Lindon, no, para ito sa lahat ng sakuna. Ayan. At syempre, saluduan din natin no, yung mga LGU sa Ginubatan, Albay kasi 7,000 residente po ang kasalukuyang nailikas na po nila. Talagang ang kagandahan nito ay yung mga residente rin mismo ay nakipag-cooperate na sa LGU. Nagaya nga ng ibang worry natin, syempre, isipin natin na baka ayaw nilang sumama, ayaw lisanin ang kanilang lugar, pero this time, mukhang ang laki po ng mga nakipag-coordinate. Oo. Ayun, di ba? Talaga naman sa mga kaabante natin dyan na nakatutok ngayon, talagang patuloy lang po kayo tumutok, no? Sa Teletabloid po, Lunes hanggang Biyernes po yan, alas 5 hanggang alas 6, mga kaabante. Talagang matindi ang ating mga binabalita dito, partner. Talagang pati na rin sa showbiz, di ba? Yung mga accusation nila kay Michael Pacquiao no, na nag-undergo now ng cosmetic surgery o kung anumang surgery ang ginawa niya sa mukha niya. No? Pero siya na bahala doon kasi okay naman sa kanya. May iba nga nagsabi na parang kamukha doon ni yung love team ni Marimar, yung original seryo. Mas naging leading man material according sa ibang... yan. Diyan natin masasabi na your body, your rules. Yun, tama. Diba? Correct. Tama. Pati na rin yung pag-unfollow ni John Lloyd sa kanyang non-showbiz girlfriend. Uso kasi ngayon yan, partner, no? Kapag halimbawa hindi kayo naging okay, mag-unfollowan. Pero kung ako nasa kalagayan nila, hindi ko unfollow para clueless. Kasi pag nag-unfollow na, let them wonder. Let them wonder why, kumbaga. Iyan nga. Pero sabi, marami rin nangihinayang dahil syempre gusto rin nila, no, ang relationship status si John Lloyd na kumbaga malapit sa art, naging okay siya. Correct. Kung ano man. At very low-key, no? Low-key, very yes, low-key. Hindi rin nawala sa kanyang pagiging ama niya kay sa anak ni Ellen Adarna. Kaya Elias. Kay Elias. Diba? Talagang matindihan yan. Grabe yung mga unfollowan, no? Nung araw, wala namang social media. Wala talaga tayong idea. Naghiwalay na pala. Puputulin ng SIM card pagka ganun, partner. Pero ito, partner, isa rin, no? Talagang matindi itong sa AI na Grok, mag-ingat, no? Sa paggamit ng technology na AI. Kasi nga, mga pictures, di ba? Lalo na kung halimbawa, ikaw kumbaga, prominenteng tao, pwede kang gawa ng isang malaswang video o kung ano mang pwedeng ma-edit gamit ng AI. Kaya talagang medyo, yan ang disadvantage ng paggamit ng technology pag nagamit sa mali. Nakita ko nga rin yan sa aking feed, partner, na ito nga yung mga it girls ngayon sa showbiz, sila Liza Soberano, Catherine Bernardo. Grabe, no? Ayan, nasa isang bar kuno, tapos may lalaking kasama. No, pero yun pala ay AI lang ang ginamit. Ayan, nakakasira ng reputasyon. Correct. So maganda na talagang maban ito sa atin. Talagang matindi kasi mga kababaihan yung kadalasang target. At syempre yung mga kalalakihan naman na minomodel, yung sarili nila doon, hindi po ito entertainment, mga kaabante. Kasi pag ito po ay nakasanayan na ng nakararami, ay naku po, magiging magiging paranormalized. No? Yung kahit sino pwede mo basusin dahil type mo, ganyan, di ba? Di lang sa partner sa kababaihan, pati na rin lalo sa mga kabataan. Ayun, sa mga mas bata. lalo. Delikado yan, mga kaabante. So, ingat po. At syempre, wag na po tayong kumbaga, tumangkilik sa mga ganitong klase ng technology o AI kung tawagin. At yan po ang kabuuan ng Teletabloid ngayong araw. Susunod na po ang agenda sa Billionaire News Channel na simulcast dito sa Abante Radio at Abante News Online sa Facebook at YouTube. Para sa Teletabloid, ako ang inyong kaabante, Aimee Sebastian. Sa ngalan naman ng buong pwersa ng DWAR Abante Radio, ako po si Gigo Postolero. Ito ang Balitang Diretso, Walang Preno, Teletabloid.
humarap sa Bilyonaryo News Channel. Billionaire News Channel. Wala na po akong contact sa kanya. Tinakarga lang sa VIP car namin, pero alam namin pera yun. What happens to that 60 billion? Where is that supposed to go? Ano bang ginagawa ng Ombudsman before? Aprobado na ang proposed national budget for 2026. Do you think it's going to happen during this administration or for next? Makitiya agabi, naimbag na rabii, maya pabengi. Simulan na natin ang agenda. Sa bawat paggising, may panibagong hamon. At sa bawat hamon, may mga boses na handang lumaban. Abante sa balita, abante sa aksyon, abante sa serbisyo publiko. Raya Kapulong at Francis Folve. Abante sa umaga, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lang sa Abante.